Malamig ang tubig, pero mas malamig ang katotohanang sumampal kay Cassandra bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Hindi siya makapaniwala na mamamatay lamang siya ng ganito sa kamay pa ng taong pinagkakatiwalaan niya. Naririnig pa niya ang tawanan nina Erica at Jojo mula sa deck ng yate. Kita niya ang anino ng mga ito habang unti-unti siyang lumulubog sa madilim na bahagi ng dagat. Walang nagtangkang magtapon ng salbabida. Walang sumigaw para humingi ng saklolo. Sa huling suliyap niya sa itaas, bago tuluyang lumabo ang lahat, nakita niya ang ngisi sa mga labi ng mga taong tinawag niyang kaibigan. Mga taong mas pinili niyang samahan kesa sa sarili niyang pamilya. Naalala niya ang muka ng asawa niyang si Mikael, ang gabi bago ang party na ito. Nagmamakaawa si Mikael na manatili siya sa bahay dahil may lagnat ang anak nilang si Liam. Pero ano ang ginawa niya? Sinigawan niya ito. Tinawag niyang palamunin at walang kwenta. Kahit na ang totoo, si Mikael ang sumasalo sa lahat ng responsibilidad sa bahay habang nilulustay niya ang pera sa luho at sa mga plastikan niyang kaibigan. Maldita siya at masamang ina, walang kwentang asawa. Patawad, Mikael, Liam. Bulong niya sa isip habang dahan-dahang nauubos ang hangin sa kanyang baga. Kung bibigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng langit, kahit isa lang, babawi ako. Mamahalin ko kayo at patutunayan ko na kaya kong magbago. Gising na, Veronica! Gumising ka nga dyan! Isang malakas na uga sa kanyang balikad ang nagpagising kay Cassandra. Agad siyang napaupo, humihingal at pilit na hinahabol ang hangin upang makahinga siya ng maayos. Napahawak siya sa kanyang leeg. Ay, salamat sa Diyos! Akala ko tuluyan ka ng kinuha ng lagnat laki mo! Nasaan ako? Paos ang boses na tanong niya. Pero napatigil siya. Hindi niya boses ang narinig niya. Mas malambing ito, mas matinis kumpara sa kanyang natural na boses na may kalakasan at garalgal. Nandito ka sa mansyon mo, Veronica. Saan pa ba? 3 araw ka nang pabalik-balik ang lagnat simula nung mabalitaan mong nalunod yung karibal mo sa negosyo na si Cassandra. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Agad siyang bumangon mula sa kama. Hindi pinansin ang hilo na naramdaman. Patakbo siyang pumunta sa malaking salamin sa dulo ng silid. Napasigaw siya pero agad din niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ang mukhang nakaharap sa kanya sa salamin ay may matangos na ilong, mapuputing balat at mahabang pilik mata. Ito ang mukha ni Veronica. Si Veronica Alcantara, ang babaeng pinaka-kinaiinisan niya sa buong buhay niya. Ang babaeng palagi niyang inaaway sa mga party. Ang karibal niya sa pagiging tanyag at ang taong tinuturing niyang mortal na kaaway. Hindi ito maaari. Ako si Cassandra! Veronica! Anong pinagsasabi mo? Nabaliw ka na ba dahil sa lagnat? Ay, pero bakit naman ganyan ang itsura mo? Para kang nakakita ng multo. Patay na si Cassandra? Sabihin mong hindi. Hindi totoong patay si Cassandra. Si Cassandra Villaflor. Buhay siya. Oo. 3 araw na ang nakakalipas. Natagpuan ang katawan niya sa Pampang, malapit sa resort. Ngayong araw ang huling gabi ng burol niya. Bukas ang libing. Nanghina ang mga tuhod ni Cassandra.
Napaupo siya sa sahig. Buhay siya, pero nasa katawan siya ng iba. At ang mas malala, sa katawan pa ng babaeng kinamumuhian niya. Ngunit sa kanya naalala ang huling panalangin niya. Ito ay bumawi sa kanyang mag-ama at maging mabuting asawa at ina. Ngunit paano niya yon gagawin? Paano siya babawi kung nasa katawan siya ng ibang tao? Paano ako babawi kay Mikael? Paano ko aalagaan si Liam kung ang mukhang ito ang kaharap sa kanila? Sa isip-isip niya habang ang mga luha ay unti-unting umaagos sa pisngi ni Veronica. Kung meron mang isang bagay na alam ng lahat, iyon ay ang katotohanang galit si Mikael kay Veronica dahil sa paulit-ulit na pag-iinsulto at panggigipit nito sa pamilya nila noon. Manang, iwan mo muna ako. Pero Veronica, kailangan mong kumain. Sabi ng iwan mo ako eh! Agad namang natakot ang kasambahay sa biglang pagtaas ng boses niya. Tumango ito at mabilis na lumabas ng silid. Nang mapag-isa, gumapang si Cassandra pabalik sa salamin. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat anggulo ng mukha ni Veronica. Kung meron mang maganda na naidulot ang sitwasyong ito, iyon ay ang yaman at kapangyarihang hawak ng katawang ito. Si Veronica ay isang CEO. May pera siya, may koneksyon, at may kakayahang gawin ang mga bagay na hindi magagawa ng isang ordinaryong tao. Kung ito ang binigay sa akin ng tadhana, gagamitin ko to. Erica, Jojo, akala nyo nagtagumpay kayo? Pero hindi nyo alam na ang pinatay ninyo magbabalik para kunin lahat ng ninakaw nyo. Ngunit bago ang paghihiganti, may mas mahalagang misyon si Cassandra, ang kanyang pamilya. Ngayong gabi, ang huling gabi ng burol ng sarili niyang katawan. Kailangan niyang makita si Mikael at ang kanyang anak na si Liam. Nagmamadali siyang pumunta sa walk-in closet ni Veronica. Bumungad sa kanya ang daan-daang mamahaling damit, sapatos at bag. Naghanap siya ng pinakasimpleng kasuotan, isang itim na silk dress na hanggang tuhod at isang malaking sunglasses upang maitago ang muka ni Veronica. Bagamat alam niyang hindi ganoon kadaling magtago sa pampublikong lugar gamit ang sikat na mukhang ito. Nang makalabas ng mansyon, hinarap niya ang driver ni Veronica na si Mang Pedro. Paano niya nakilala si Pedro? Base na rin iyon sa palaging kasama ni Veronica noong nagkakasalpukan pa lamang sila sa kumpanya na gusto nitong angkinin. Ipag-drive mo ako. Saan po tayo, Ma'am Veronica? Akala ko po ba may sakit kayo? Sa burol ni Cassandra Villaflor. Namilog ang mga mata ng driver. Ngunit agad ding tumango at pinaandar ang sasakyan. Sa buong biyahe, hindi mapakali si Cassandra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paano siya haharap sa sarili niyang burol? Paano niya nakikitang umiiyak ang asawa niya na palagi niyang sinasaktan noong nabubuhay pa siya? Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating sila sa isang sikat na funeral home. Kahit gabi na, marami pa rin ang mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. Marahil ay narito ang mga plastik niyang kaibigan. Nagkukunwaring umiiyak para sa media o para sa atensyon. Pagkababa sa sasakyan, inayos ni Cassandra ang kanyang sunglasses at pumasok sa loob. Agad na nagbulungan ang mga tao sa paligid nang mapansin ang kanyang pagdating. Hala, si Veronica Alcantara ba yan? Bakit siya nandito? Di ba mortal silang magkaaway ni Cassandra? Pumunta ba siya para magdiwang? Hindi pinansin ni Cassandra ang mga bulungan.
Diretso ang lakad niya patungo sa kapilya. Habang papalapit siya, unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Ang amoy ng mga bulaklak, ang malungkot na tugtog ng violin, at ang malaking tarpaulin sa labas na may larawan ng kanyang dating sarili. Hindi mapigilan ni Cassandra ang maiyak dahil talagang patay na siya. Iginala pa niya ang paningin hanggang sa makita niya si Mikael na nasa harapan ng kanyang kabaong. Pulang-pula ang mga mata at ilong, tila kakatapos lamang nitong umiyak. Napatakip ng bibig si Cassandra. Ang kanyang luhang kanina pa niya pinipigilan, tuluyang bumagsak. Huminga siya ng malalim at pilit na naglakad patungo sa kabaong. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang matatalas na tingin ng mga tao, lalo na nina Erica at Jojo na nakaupo sa hindi kalayuan. Nang makarating si Cassandra sa tapat ng kabaong, tumingin siya sa loob. Ang sarili niyang katawan, maputla, malamig, at walang buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Anong ginagawa mo rito, Veronica? Pumunta ka ba rito para siguraduhin patay na ang asawa ko? Para ipagdiwang ang pagkapanalo mo sa mga negosyo niyo? Mikael, hindi sa ganon. Nandito ako para magbigay ng pakikiramay. Pakikiramay? Huwag mo akong madaan sa mga ganyang plastic mong salita, Veronica. Alam ng buong mundo kung gaano mo kinamuhian si Cassandra. Kaya pakiusap, umalis ka na bago ko pa makalimutang babae ka. At bago kita may pakaladkad palabas ng buro lang asawa ko. Lumapit si Erica, ang pinsan niyang pumatay sa kanya na may peking luha sa mga mata upang makisawsaw sa eksena. Oo nga naman, Veronica. Respeto naman sa pamilya ng pinsan ko. Alam naman nating lahat na wala ka namang ibang ginawa kundi bigyan ng stress si Cassandra. Noong nabubuhay pa siya, di ba? Napakuyom ang mga palad ni Cassandra sa loob ng bulsa ng kanyang dress. Ang tindi ng galit na nararamdaman niya kay Erica ay sapat para saktan ito rito mismo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Muli siyang tumingin kay Mikael na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may matinding puot. Tumingin din siya sa natutulog na si Liam. Pasensya na. Aalis na ako. Ngunit nais kong malaman mo, Mikael, na mula ngayon, hindi na ako ang Veronica na nakilala mo. At gagawin ko ang lahat para maituwid ang mga mali ko. Bago pa man makasagot si Mikael, tumalikod na si Cassandra at mabilis nang naglakad palabas ng kapilya. Ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakasunod sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Pagkalabas niya ng funeral home, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumingala siya sa langit kung saan may ilang bituin na nagniningning sa kabila ng madilim na kalangitan. Kailangan niya nang tanggapin ang lahat. Hindi niya alam kung paano ito nangyari na nagising siya sa katawan ng ibang tao. Ngunit hindi yon ang mahalaga para kay Cassandra. Dahil ang mahalaga sa kanya, makabawi siya sa asawa at anak niya bago pa man siya mawala. 30 araw ang iginugol ni Cassandra upang pag-aralan ang bawat sulok ng buhay ni Veronica Alcantara. Hinarap niya ang mga board meeting, ang mga bilyong pisong kontrata ng Alcantara Cosmetics at ang mga matatalas sa suliyap ng mga kalaban niya sa negosyo. Ngunit sa bawat gabing natutulog siya sa marangyang mansyon, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Sina Mikael at Liam. Plinano niya ang lahat. Alam niyang hindi siya pwedeng basta na lamang kumatok sa pinto ng lumang bahay nila at sabihing siya ang namatay nitong asawa.
Ituturing lamang siyang baliw ni Mikael o mas masahol pa, baka tuluyan silang lumayo sa kanya. Kaya naman, ginamit niya ang kapangyarihan ni Veronica upang gumawa ng isang sitwasyon na hindi matatanggihan ng kanyang asawa. Nakasuot si Cassandra ng isang pulang trench coat, may hawak na mamahaling payong, at ang bawat hakbang ng kanyang takong tila nagpapatigil sa mundo. Pagkapasok niya, agad niyang nakita si Mikael na nakaupo sa isang sulok. May hawak na makakapal na resibo at calculators. Mukha itong pagod, mas pumayat kumpara noong burol. At bakas ang bigat ng mundong pinapasan nito mag-isa. Huminga ng malalim si Cassandra, inayos niya ang kanyang tayo, pinatigas ang ekspresyon ng mukha ni Veronica at naglakad patungo sa lamesa ng asawa. Anong ginagawa mo rito, Veronica? Masyado namang mainit ang salubong mo sa akin, Mr. Villaflor. Hindi ba pwedeng nagugutom lang ako? Kaya ako pumasok sa restaurant na to? Huwag mo akong makuha-kuha sa mga palusot mo. Isang buwan na ang lumipas. Mula nang mamatay ang asawa ko. At sa loob ng isang buwan na yon, wala kang ibang ginawa kundi ang subukang bawiin ang mga shares na hawak ng kumpanya namin noon. At ngayon, nandito ka sa harap ko. Ano ito? Pangiinsulto? Talaga bang nananadya ka? Marahas na binitawan ni Mikael ang kanyang ballpen. Tumunog ito ng malakas sa ibabaw ng lamesa. Ang galit nito ay halos sumabog, ngunit pilit nitong pinipigilan dahil nasa pampublikong lugar sila. Kung pangiinsulto ito, sana nagdala ako ng champagne, Mikael. Para naman ramdam mo ang pagiging galak ko sa pagkamatay ng asawa mo. Pero nandito ako para sa isang seryosong bagay. Isang business proposal. Business proposal? Nababaliw ka na ba? Accounting clerk ako rito. Wala na sa akin ang kumpanya ng mga Villaflor. Kinuha na ng mga pinsan ni Cassandra. Wala ka nang makukuha sa akin, Veronica. Kaya pakiusap lang, lumayas ka na sa harap ko. Bago ko makalimutan ang natitira kong pasensya sa'yo. Dinitigan ni Cassandra ang mukha ni Mikael. Ang puso niya nadudurog. Gusto niyang abutin ang kamay nito. Sabihin siya, si Cassandra, ang asawa nitong nagkasala ng malaki. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ibinalik niya ang malamig na titig ni Veronica. Alam kong wala na sa'yo ang kumpanya. At alam ko rin na hirap ka ngayon sa pagpapalaki kay Liam. Kaya naman narito ako para ialok sa'yo ang posisyon bilang Head of Finance ng Alcantara Cosmetics. Napatigil si Mikael. Ilang sandali siyang napatitig kay Cassandra. Na tila ba sinusuri kung seryoso ito o pinaglalaruan lamang siya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang mapait at malakas na tawa. Head of Finance? Sa kumpanya mo? Veronica, buong buhay ko nakita ko kung paano mo pinaluhod si Cassandra. Sa mga business deals. Nakita ko kung paano mo siya ininsulto. At ngayon gusto mo akong magtrabaho sa pangangalaga mo? Para ano? Para unti-unti mong sirain ang buhay ko? Katulad ng ginawa mo sa asawa ko? Hindi ko sinira ang buhay ni Cassandra! Biglang tumaas ang boses niya. Ang reaksyon niya ay naging mabilis at puno ng emosyon. Isang bagay na hindi ugaling ipakita ng isang katulad ni Veronica Alcantara. Pumatak ang isang luha sa kanyang mata, ngunit agad niya itong pinunasan bago pa man tuluyang mapansin ni Mikael. Bakit ka nagagalit? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Di ba dapat natutuwa ka dahil wala ka ng karibal? Nagagalit ako dahil sinasayang mo ang oras mo sa mga personal mong sentimiento, Mikael. Negosyante ako. Nakita ko ang mga credentials mo noong nasa Villaflor Group ka pa. Alam kong ikaw ang utak sa likod ng paglago ng kumpanya nila. Bago ka tinanggalan ng karapatan ng asawa mo dahil sa pride niya. Kukuha ako ng magaling na tao at ikaw yon. Walang personalan to, Mikael. Napasandal si Mikael sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata
nanatiling nakatitig sa mukha ng babae. May kakaiba rito. Si Veronica Alcantara ay kilalang sopistikada, maarte at palaging gumagamit ng mga matatalas na salita na may halong Ingles. Ngunit ang babae na nasa harap niya ngayon, bagamat mukhang si Veronica, ang paraan ng pagsasalita nito, ang paggalaw ng mga kamay nito habang nagpapaliwanag at ang pagtaas ng kaliwang kamay kapag naiinis. Katulad ni Cassandra. Naalala ni Mikael kung paano siya sulyapan ni Cassandra kapag nag-aaway sila sa kusina. Ang eksaktong anggulo ng ulo, ang mariing pagpikit ng mga mata kapag pinipigilan ang galit. Sino ka ba talaga? Anong klaseng tanong yan, Mr. Villaflor? Ako si Veronica Alcantara. Mukha ba akong ibang tao sa paningin mo? Mukha kang si Veronica. Pero yung ugali mo, ang paraan ng pagsasalita mo, bakit parang nakikita ko sa'yo ang namatay kong asawa? Talaga bang nananadya ka? Ginagaya mo ba siya para saktan ako, ha? Tumayo bigla si Mikael, nanginginig ang kamay sa tindi ng emosyon. Ang sakit ng pagkawala ng asawa niya ay sariwa pa rin at ang makita ang mga pamilyar na ugali nito sa katawan ng kanyang mortal na kaaway ay tila isang impyerno para sa kanya. Kung nagpunta ka rito para magpanggap na si Cassandra, umalis ka na. Masama siyang asawa, oo. Palagi niya akong sinasaktan. Palagi niya akong tinatawag na walang kwenta. Pero asawa ko pa rin siya. At hindi ko papayagan na bastusin ang isang katulad mo. Ang kanyang alaala. Alam kong masama siyang asawa, Mikael. Alam kong sinasaktan ka niya bago siya namatay. Alam kong tinawag ka niyang palamunin. Kahit na ang totoo ikaw ang sumasalo sa lahat. Habang nilulustay niya ang pera sa mga peke niyang kaibigan. Alam ko ang lahat kung paano kayo nahirapan ng anak natin niyo. Alam ko ang lahat ng yun, Mikael. Natahimik ang buong restaurant. Ang mga salitang binitawan ni Cassandra naging sanhi ng panlalaki ng mga mata ni Mikael. Napaatras ang lalaki ng isang hakbang. Ang muka ay napuno ng matinding gulat at takot. Paano mo nalaman ang mga bagay na yun? Ang huling pag-aaway namin. Walang ibang nakakaalam niyon kundi kami lang dalawa ni Cassandra. Sa loob ng kwarto namin. Paano mo nalaman ang mga eksaktong salitang sinabi niya sa akin? Ha? Napatakip ng bibig si Cassandra. Sa tindi ng emosyon at sa pagnanais niyang ipagtanggol si Mikael mula sa kanyang sariling mga pagkakamali, nadulas siya. Sinabi niya ang mga bagay na tanging si Cassandra at si Mikael lamang ang nakakaalam. Nag-isip ng mabilis ang kanyang utak. Kailangan niyang magpalusot. Kailangan niyang pangatawanan ang pagiging si Veronica kung gusto niyang manatili sa kanilang tabi. Nalaman ko dahil bago siya sumakay sa yate nung gabing yon, tumawag sa akin si Cassandra. Umiiyak siya, Mikael. Nagmamayabang siya na kahit na anong gawin mo, kontrolado ka niya. Sinabi niya sa akin ang lahat ng binitawan niyang salita sa'yo. Para lang ipakita na mas matapang siya kaysa sa akin. Talaga bang ginawa niya yun? Kahit sa huling sandali ng buhay niya, ang saktan ako ang iniisip niya? Ang makitang nasasaktan si Mikael dahil sa kanyang sariling kasinungalingan ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Cassandra. Gusto niyang lumuhod sa harap nito. Hawakan ang mga kamay nito at sabihin, "Hindi, Mikael. Nagsisisi ako. Ang huling naisip ko bago ako malunod ay kayo ni Liam." Pero kailangan niyang magtiis. Dahan-dahang muling umupo si Cassandra. Ibinalik niya ang malamig na otoridad sa kanyang boses. Patay na si Cassandra, Mikael. Wala nang magbabago ron. At si Liam, buhay pa ang anak mo. At sa sahod na kinikita mo rito bilang part-time accountant, sa tingin mo ba, maibibigay mo sa kanya ang magandang kinabukasan? Sa tingin mo ba sapat na yan para sa pag-aaral niya?
Tumingala si Mikael. Ang mga mata ay may bakas ng pait. Alam niyang tama ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon. Gipit na gipit siya ngayon. Ang mga Villaflor ay tuluyan na siyang binaliwala matapos mamatay si Cassandra. At wala siyang sapat na pera para sa pang-araw-araw na gastusin ng anak. Kinuha ng mga pinsan at kamag-anak ng asawa ang lahat ng pinaghirapan nila. Bakit mo ginagawa to, Veronica? Ano bang makukuha mo sa pagtulong sa akin? Ano ang kapalit? Gusto ko lang ng pinakamagaling na head of finance, Mr. Villaflor. At ikaw yun. Ang kontrata ay nasa office ko. Bukas ng umaga, inaasahan kong makikita kita roon. Huwag mong pairalin ang pride mo kung ang kinabukasan ng anak mo ang nakataya rito. Tumayo si Cassandra. Sinuot ang kanyang sunglasses upang itago ang kanyang mga mata na muling nagbabadya ng luha. Tinalikuran niya si Mikael at nagsimulang maglakad palayo. Veronica! Napatigil si Cassandra, ngunit hindi siya lumingon. Hindi ko alam kung anong laro ito. Pero kung sinusubukan mong gamitin ang anak ko para sa pansarili mong interes, papatayin kita. Aasahan ko ang pagdating mo bukas, Mikael. Nang makalabas ng restaurant, sumakay siya agad sa naghihintay na SUV. Doon, sa loob ng madilim na sasakyan, tuluyan ang bumuhos ang mga luha ni Cassandra. Napahikbi siya habang napahawak sa kanyang dibdib. 2 linggo na ang nakakalipas mula nang tanggapin ni Mikael ang trabaho. At bawat araw sa Alcantara Cosmetics parang giyera dahil madalas silang mag-away at magsagutan. Upang masigurong palagi itong nasa malapit, ipinapaayos ni Cassandra ang layout ng kanyang executive suite. Ang opisina ni Mikael bilang head of finance ay nilagay sa mismong loob ng kanyang office na naghihiwalay lamang ng isang glass wall. At sa kabilang panig naman ay isang maliit na kusina. Napatigil si Mikael sa pagpindot sa kanyang laptop sa loob ng kanyang glass office nang marinig ang malakas na tunog mula sa kusina. Pagtingin niya, usok at amoy ng nasusunog na bawang ang nangangamoy mula roon. Napabuntong hininga siya, tumayo at marahas na binuksan ang glass door. Ano ba namang ingay yan, Veronica? Opisina ito, hindi sunugan ng basura. Ano bang ginagawa mo dyan? Si Cassandra ay nakasuot ng mamahaling puting blusa na ngayon ay may talsik na ng mantika. Gulo-gulo ang buhok at may hawak na sandok na parang nakikipagyera sa kawali. Namumula ang kanyang muka sa init at labis na inis. Nakikita mo namang nagluluto ako, di ba? Huwag mo nga akong sigawan, Mikael. Kung naiinis ka sa ingay, isara mo yung pinto mo. Nagluluto? Ikaw? Si Veronica Alcantara ay nagluluto ng... Ano ba yan? Adobo ba yan o uling? At kailan ka pa natutong humawak ng sandok? Ang balita ko, kahit magpakulo ng tubig hindi mo kaya. Napatigil si Cassandra. Natamaan siya sa sinabi nito. Noong siya pa si Cassandra, kahit kailan hindi niya ipinagluto si Mikael o si Liam. Palagi siyang umaasa sa delivery o sa luto ni Mikael. Nagrereklamo pa siya kung hindi niya nagugustuhan ang pagkain. Ngayong sinubukan niya para kay Mikael, sunog pa ang kinalabasan. Nagbabago ang tao, Mikael. Bakit ba ang hilig mong mag-ungkat ng nakaraan? Kung sunog ito, edi wag mong kainin. Pinagluluto kita dahil alam ko na hindi ka pa nag-almusal kanina. Ano? Ipinagluto mo ako? Nagpapatawa ka ba? Bakit mo naman ako ipagluluto? Para lasunin ako? O baka naman may nakain ka lang na masama, kaya bigla ka na lang naging ganyan. Ang dumi talaga ng isip mo, no? Simple lang naman ang dahilan. Ayokong magkasakit ang head of finance ko dahil tambak ang trabaho natin ngayon. At saka... Ibinaba niya ang sandok, humarap kay Mikael na may basang mga mata, ngunit pilit na nagmamatapang. At saka, gusto ko lang subukan. Masama bang magbago? Masama bang magtunog mag-alaga naman ng ibang tao? Kahit na
kahit huli na? Natahimik si Mikael. Ang mga salitang binitawan nito may kakaibang bigat na tila ba hindi na para sa isang boss na nag-aalala sa empleyado. Bago pa man makasagot si Mikael, bumukas ang pinto ng executive office. Naku, bawal pong tumakbo dyan, Liam! Isang maliit na batang lalaki na may dalang backpack ang mabilis na pumasok sa opisina. Si Liam. Pagkakita ng bata sa kanyang ama, agad itong sumigaw ng may malaking ngiti. Papa! Liam? Oh, bakit nandito kayo? Diba dapat nasa bahay kayo ni Yaya? Agad na lumuhod si Mikael upang salubungin ng yakap ang anak. Habang nangyayari yon, parang huminto ang mundo para kay Cassandra. Ang sandok sa kanyang kamay ay tuluyang nahulog sa sahig. Liam, ang anak ko. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Liam ng gising at malapitan mula nang magising siya sa katawan ni Veronica. Noong nasa burol siya, tulog ang bata at hindi niya mayakap. Ngayon, suot nito ang maliit nitong uniforme sa preschool. May kaunting dumi sa pisngi. At ang mga mata nito ay eksaktong kopya ng mga mata niya noong siya pa si Cassandra. Biglang sumikip ang dibdib ni Cassandra. Isang matinding kirot ng pangungulila, pagsisisi at pagmamahal ang sumampal sa kanya. Naalala niya kung paano niya itinataboy ang bata noon kapag ito ay umiiyak dahil nag-aayos siya at gusto lamang ng kalinga ng isang ina. Naalala niya kung paano niya ito iniwan noong gabing may lagnat ito para lamang sumama sa mga kaibigan niyang pumatay sa kanya. Ni hindi ko siya nabilhan ng laruan na galing sa sarili kong pera. Ni hindi ko siya natimplahan ng gatas. Sa isip-isip niya habang ang luha ay mabilis na nag-unahan sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Papa, sino po siya? Siya po ba yung bad na tita na kaaway ni Mama? Narinig ni Mikael ang tanong ng anak at agad siyang napatingin kay Veronica. Nagulat naman si Mikael nang makitang umiiyak ito ng tahimik habang nakatitig kay Liam. Ang iyak nito ay hindi iyak ng pag-iinarte o galit. Ito ay iyak ng isang labis na nasasaktan at nangungulila. Veronica, bakit ka umiiyak? At pakiusap, huwag mong takutin ang anak ko. Hindi ako ang bad, tita, Liam. Hindi ako galit sa'yo o sa mama mo. Ang boses ay gumaralgal. Nawala ang katarayan niya. Tumingin si Liam sa kanya. Bakas ang pagtataka sa musmos nitong isipan. Talaga po. Sabi po kasi ni Tita Erica nun, bad person daw po si Veronica Alcantara. Nang marinig ang pangalan ni Erica, napakuyom ang palad ni Cassandra. Ngunit pinigilan niya ang galit sa harap ng bata. Tumingin siya kay Mikael, na kasalukuyang nakatitig sa kanya nang may matinding kalituhan at suspetsa. Anong klaseng palabas to, Veronica? Ha? Bakit ka ganyan makatingin sa anak ko? May kinalaman ba to sa nakaraan ninyo ni Cassandra? Wala, Mikael. Wala. Nalulungkot lang ako. Dahil naisip ko, napakaswerte ni Liam dahil may ama siyang katulad mo na nag-aalaga sa kanya. Habang ang mama niya, habang si Cassandra, hindi man lang nagawa ang tungkulin niya bago siya nawala. Napatitig si Mikael sa kanya, hindi makapagsalita. Ang mga salitang iyon, tila nanggaling sa kaibuturan ng puso ni Veronica. At sa pangalawang pagkakataon, muli niyang nakita ang anino ng kanyang yumaong asawa sa mga mata nito. Isang Cassandra na humihingi ng tawad, isang Cassandra na nagsisisi. Bago pa man humaba ang usapan, mabilis nang tumalikod si Cassandra at kinuha ang kanyang bag. Mikael, may dala kang lunch niyo, di ba?
Kumain na kayo. Iwan nyo na lang dyan yung dumi sa kusina. Ipapalinis ko na lang sa utility. May pupuntahan lang akong meeting. Mabilis na pinasibad ni Cassandra ang kanyang kotse paalis sa gusali ng Alcantara Cosmetics. Malabo ang kanyang paningin dahil sa walang humpay na pag-agos ng mga luha. Ang mukha ng kanyang anak na si Liam na may takot at pag-aalinlangan at ang mga mata ni Mikael na puno ng suspetsya, lahat ng iyon ay paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang isipan. Hindi niya namalayan kung paano niya naitakbo ang sasakyan patungo sa sementeryo kung saan siya ay nilibing 1 buwan na ang nakakalipas. Pagkababa ng kotse, patakbo siyang pumunta sa isang marangyang puntod, isang puting maramol na may nakaukit na pangalan, Cassandra C. Villaflor. Doon tuluyan siyang napaluhod sa basang damuhan. Hinawakan niya ang malamig na maramol at doon niya ibinuhos ang lahat ng hagulgol na kanina pa sumasakal sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, Liam. Patawad, Mikael. Bakit ngayon ko lang naramdaman to? Bakit kung kailan wala na ako? Wala na ako sa sarili kong katawan, saka ako lang napagtanto kung gaano ako kasamang inatasawa. Napakawalang kwenta ko! Humahagulgol siya. Hinahampas ang sariling dibdib. Ang bawat iyak niya ay alingaw-ngaw ng matinding pagsisisi dahil sa mga kasalanang ginawa niya noong nabubuhay pa siya. Napakisulot pa siya nang marinig ang boses na nagsalita sa kanyang likuran. Ang mga luha ng pagsisisi ay mabisa lamang kung may natitira ka pang oras, babae. Sino po kayo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang oras na mabilis na tumatakbo sa mga kamay mo, Cassandra. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Napaatras siya habang nakaluhod pa rin sa damuhan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Paano mo nalaman ang pangalang yan? Ang nakikita mo sa harap mo ay si Veronica Alcantara. Maitatago mo ang kaluluwa mo sa katawang yan, ngunit hindi sa akin. Nakikita ko ang totoo mong anyo, Cassandra. Nakikita ko rin ang itim na mansa ng mga kasalanan mo noong nabubuhay ka pa. At narito ako para sabihin sa iyo, kakaunti na lang ang oras mo. Anong ibig mong sabihin? Binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon para bumawi. Kagigising ko lamang sa katawang to 1 buwan nang nakakalipas. Malamig na ngumiti ang matanda at tinaas nito ang hawak na lumang orasan. Ang mga kamay ng orasan mabilis na umiikot ng pabaligtad. Ang pangalawang pagkakataon ay hindi isang permanenteng buhay, Cassandra. Ito ay isang palugit. 1 buwan nang nawala sa'yo. Meron ka na lamang 5 buwan para malinis ang iyong pangalan, makabawi sa mga kasalanang ginawa mo sa iyong mag-ama, at mapanagot ang mga pumatay sa'yo. Kapag natapos ang 6 na buwan at hindi mo pa naituwid ang lahat, tuluyan ka ng lalamunin ng kadiliman at hindi ka na makakaakyat sa langit. Nanginig ang buong katawan ni Cassandra sa tindi ng takot. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Hindi maaari! 5 buwan! Napakaikli niyon! Kasi simula ko palang na lumapit kay Mikael. Paano ko malilinis ang kasalanan ko kung galit na galit siya sa mukhang to? Yan ang parusa mo sa pagiging bulag mo noong ikaw ay nabubuhay pa. Kailangan mong gamitin ang yaman at kapangyarihan ni Veronica
para sa kabutihan ng iyong mag-ama. Hindi para sa sarili mong luho. Kung hindi mo sila maililigtas at hindi mo makukuha ang kapatawaran ng asawa mo sa loob ng takdang panahon, ang iyong kaluluwa ay habang buhay na magdurusa. Kumilos ka na, Cassandra. Ang oras ay hindi naghihintay. Sa isang kurap ng mga mata ni Cassandra, biglang nawala ang matanda sa kanyang harap na parang bula. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin ng sementeryo at ang bumibilis na kabog ng kanyang dibdib. Dali-dali siyang tumayo, pinunasan ang kanyang muka at patakbong bumalik sa kanyang sasakyan upang umuwi sa mansyon ni Veronica. Pagkalipas ng mabilis na pagpapatakbo, nakarating si Cassandra sa labas ng gate ng mansyon ng mga Alcantara. Ngunit napatigil siya nang makita ang isang pamilyar na lumang kotse na nakaparada sa labas at dalawang figura ang nakatayo sa tabi ng ilang perasong maleta at bag. Sina Micael at Liam. Agad na bumaba ng sasakyan si Cassandra. Ang puso niya ay muling sumabog sa kaba. Lumapit siya sa dalawa na basang-basa na dahil sa nagsisimulang ambon. Micael, Liam, anong ginagawa niyo rito sa labas ng mansyon ko? At bakit kayo may mga bag na dala-dala? Wala ka nang pakialam dito, Veronica. Nagkamali ako ng pinuntahan. Akala ko makakahingi ako ng tulong sa mga kakilala ko rito sa subdivision. Huwag mo na kaming pansinin. Aalis na kami. Sandali, huwag mo akong daanin sa ganyan, Micael. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Bakit yung dalang mga gamit nyo? Nasaan ang susi ng bahay nyo, ha? Humarap si Micael sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa tindi ng emosyon. Talaga bang gusto mong malaman? Pinalayas kami. Pinalayas kami ni Erica sa sarili naming bahay. Ngayong araw, dinalhan niya kami ng mga pulis at mga abogado. Pinakita niya ang isang kasulatan na bago raw mamatay si Cassandra, inilipat niyang pagmamay-ari ng mansyon at ng lahat ng ari-arian sa pangalan ni Erica. Wala kaming nagawa. Kinaladkad kami palabas ng parang mga aso. Nang marinig iyon, parang may sumabog na galit sa loob ng dibdib ni Cassandra. Si Erica, ang walang hiyang pinsan na yon. Pagkatapos akong lunurin, ngayon naman ay ang pamilya kong sinisira niya. Alam ni Cassandra na kailanman ay hindi siya nag-iwan ng ganoong kasulatan. Pineke ang lahat ng iyon ni Erica. Pineke niya ang mga dokumento, Micael. Alam nating dalawa na walang ganoong kasunduan. Kahit na alam ko yun, anong laban ko? Wala akong pera para sa abogado. Wala akong kapangyarihan. Wala na si Cassandra. At ang huling alaalang iniwan niya sa amin ay ang mansyon na yun. Papa, I am cold. Gusto ko na pong umuwi. Hindi kayo aalis, Micael. Dito kayo titira. Ano? Kami titira sa mansyon mo? Veronica, ano ba talagang pinaplano mo? Pagkatapos mo akong bigyan ng trabaho, ngayon naman patitirahan mo kami sa bahay mo? Anong kapalit nun? Ano pa ang gusto mong kunin sa amin, ha? Walang kapalit, Micael. Okay? Pwede ba para sa anak mo? Isang tabi mo muna yung pride mo. Tingnan mo si Liam. Nilalamig na siya. Hahayaan mo ba siyang magkasakit sa lansangan dahil lang sa galit mo sa akin? Ha? Natahimik si Micael. Napatingin siya sa kanyang anak na talagang nangangatog na sa lamig ng gabi at ambon. Isipin mo na lang na bahagi ito ng inyong compensation package bilang head of finance. Malaki ang mansyong to. Maraming bakanteng kwarto. At dito, masisiguro kung ligtas kayo laban kay Erica at sa mga kasinungalingan niya. Haharapin natin siya, Micael. Babawiin natin lahat ng meron kayo. Pero sa ngayon, pumasok na kayo sa loob, sige na. Binuksan niya ang maliit na pinto ng malaking gate at binuhat ang isa sa mga maleta ni Micael na ikinagulat naman ng lalaki. Dahil ang isang donya
na tulad ni Veronica ay hinding-hindi magbubuhat ng sarili nitong gamit, lalo na ng gamit ng iba. Tinitigan ni Mikael ang likod ni Veronica habang naglalakad ito papasok sa mansyon. Ang kalituhan sa kanyang isip lalong lumalim, ngunit ang pagmamahal niya kay Liam ang nanaig. Binuhat niya ang anak at sumunod na sa loob. 2 buwan na ang mabilis na lumipas mula nang tumira si Mikael at ang kanyang anak na si Liam sa mansyon ni Veronica. Sa loob ng 2 buwan na yon, unti-unting nagbago ang takbo ng mundo para kay Mikael. Ang inaasahan niyang impyerno sa piling ng mortal na kaaway ng kanyang yumaong asawa, naging isang malaking palaisipan na unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan. Gabi-gabi hindi mapakali si Mikael. Napapansin niya ang bawat kilos ni Veronica. Mga kilos na imposibleng mangyari, subalit pinagdududahan niya. Pakiramdam niya, mababaliw na siya sa isiping yun. Isang gabi nagising si Mikael dahil sa matinding uhaw. Habang pababa siya sa kusina, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Liam. Sumilip siya sa maliit na siwang at doon parang huminto ang tibok ng kaniyang puso. Nakasandal si Veronica sa tabi ng kama ni Liam. Hawak-hawak nito ang maliit na kamay ng bata habang umiiyak ng tahimik. Naririnig ni Mikael ang mahihina nitong hikbi at ang paulit-ulit na bulong na, "Patawarin mo si Mama, anak. Patawarin mo ako." Napaatras si Mikael, napahawak sa pader ng koridor. Ang mukhang nakikita niya ay kay Veronica. Ngunit ang emosyon nito, ang paraan ng paghaplos nito sa buhok ni Liam ay ang eksaktong imahe ng asawa niyang si Cassandra. Bakit niya nakikita si Cassandra sa babaeng mortal nitong kaaway? Nababaliw na ba siya dahil sa pangungulila? Dahil sa matinding kalituhan, hindi agad umuwi si Mikael kinabukasan matapos ang trabaho. Nakipag-inuman siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Marco sa isang maliit na bar sa tapat ng kanilang dating opisina. 5 bote na ng alak ang nauubos niya, ngunit ang gulo sa kanyang utak hindi pa rin napapawi. Bro, preno muna sa tagay. Mukhang meron kang mabigat na dinadala. Tungkol pa rin ba ito sa pagkawala ni Cassandra? Marco, sa tingin mo ba, pwedeng magbago ang isang tao? Yung tipong magbago pati ang kaluluwa niya? Anong klaseng tanong yan? Kung si Veronica Alcantara ang tinutukoy mo, balita sa buong business district na lumambot daw yung puso ng babaeng yun. Pero malay mo, baka nagpapakabait lang kasi nakakonsensya sa mga nagawa niya kay Cassandra noon. Hindi, Marco. Hindi lang yun eh. Napahawak si Mikael sa kanyang buhok, tila nahihirapang mag-isip. Nakikita ko sa kanya si Cassandra. Alam kong tunog baliw. Pero kapag nagagalit siya, kapag tumataas ang kilay niya, kapag tinitingnan niya si Liam, si Cassandra ang nakikita ko. Isang gabi nakita ko siyang hawak yung kamay ng anak ko. Umiiyak siya. Paano mangyayari yun? Patay na si Cassandra, di ba? Inilibing natin siya. Pero bakit pakiramdam ko, buhay siya sa loob ni Veronica, ng katawan ng babaeng yun? Mikael, pre, namimiss mo lang si Cassandra kaya ganyan. Alam ng lahat kung gaano kasakit yung nangyari. Pero wag mong hayaan na maloko ang isip mo ng ibang tao. Si Veronica yun. Baka gumagawa lang siya ng paraan para makuha ang tiwala mo. Umiling-iling si Mikael at saka hindi na sumagot. Alam niyang walang maniniwala sa kanya kahit ang sarili niya ay pilit na itinatanggi ang isinisigaw ng kanyang utak. Madaling araw na nang makauwi si Mikael sa mansyon. Medyo pasuray-suray ang kanyang lakad habang binubuksan ang pinto ng sala. Inaasahan niyang tulog na ang lahat.
Ngunit nagulat siya nang makitang bukas ang isang maliit na lampshade sa sulok. Doon sa mahabang sofa, nakaupo si Cassandra habang nakayakap sa kanyang mga binti, nakatitig sa kawalan at naghihintay. Ito ang madalas gawin ni Cassandra noong nabubuhay pa siya, kapag madaling araw itong umuuwi mula sa party o kapag nag-aaway sila. Ang maupo sa sofa. Napatigil si Mikael sa gitna ng sala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang imahe ni Veronica ay tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Ang nakikita na lamang niya ngayon ay ang kaniyang asawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mikael. Ang tawang iyon ay unti-unting napalitan ng panginginig ng kanyang mga balikat. Ang lahat ng tapang, galit at pader na tinayo niya sa loob ng 2 buwan, biglang naglaho na parang bula. Cassandra, ikaw ba yan? Pakiusap naman, sabihin mo sa akin ang totoo. Napapaliw na ako. Miss na kita, Cassandra. Mikael, kumalma ka, pakiusap. Paano ako kakalma? Ha? Ibinaba ni Mikael ang kanyang mga kamay. Sinalubong ang mga mata ni Cassandra habang ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang muka. Gabi-gabi, tuwing tumitingin ako sa'yo, si Cassandra ang nakikita ko. Ang ugali niya, ang paraan ng pag-iyak niya, ang pagmamahal na bigla mong pinapakita kay Liam. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Veronica? Kung laro ito, panalo ka na. Suko na ako. Pero pag-uusap naman, huwag mong gamitin ang asawa ko dahil mahal na mahal ko siya. Kahit nagkaano siya kasama sa akin. Kahit sobrang sama niya nung nabubuhay pa siya. Mahal na mahal ko pa rin si Cassandra. Mikael, patawarin mo ako. Wala siyang ibang masabi. Hindi niya pwedeng aminin ang katotohanan dahil natatakot siya na baka lalong magulo ang isip nito. Lalo na at 3 buwan na lamang ang natitira sa kanyang oras mula sa babala ng matanda. Ang tanging nagawa niya ay ang yumakap ng mahigpit kay Mikael. Isinubsob niya ang kanyang muka sa balikat ng asawa habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Patawad, Mikael. Sorry sa lahat ng sakit. Patawarin mo ako. 2 buwan pa ang mabilis na lumipas. 1 buwan na lamang ang natitira sa orasan ni Cassandra. Pero sa loob ng panahon na yon, nagbago na ng tuluyan ang buhay ng kanyang mag-ama. Walang umamin ng direkta, ngunit hindi na kailangan ng mga salita. Ramdam ni Mikael ang totoo kahit alam niyang nagmumukha na siyang baliw, pero nais na niyang paniwalaan yun. Namuhay sila bilang isang totoong pamilya. Naging masaya sila, isang kasiyahang ipinagkait ni Cassandra sa kanyang sarili noon. Papa Luke, gusto ko po yung laro ang robot doon. Pwede po ba? Ngumiti si Mikael sa kalumingon kay Cassandra na agad namang tumango ng may malambing na ngiti. Sige na, Liam. Bibilihin natin lahat ng gusto mo ngayon. Deserve ng mabait kong anak. Sobra naman yata sa spoiler yan, Veronica. Baka maubos ang space sa kwarto niya na. Hayaan mo na, Mikael. Ang mahalaga, masaya tayo. Ngunit, sa gitna ng kanilang tawanan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Cassandra sa loob ng kanyang bag. Nang makita ang pangalan ng kanyang personal na abogado na si Attorney Santos, agad niya itong sinagot. Hello, Attorney Santos. Anong balita? Ma'am Veronica, magandang balita. Lumabas na ang desisyon ng korte hinggil sa isinampa nating kaso laban kay Erica Villaflor. Napatunayan ng ating mga eksperto na peke ang pirma ni Cassandra sa deed of donation. Nabawi na po natin ang lahat ng ari-arian, ang mansyon at ang mga shares ng Villaflor Group. Nakapangalan na po itong muli sa estate ni Cassandra at bilang asawa, si Mikael ang may kontrol na ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra.
Napatingin siya kay Mikael na kasalukuyang nakikipaglaro kay Liam. Sa wakas, ang hustisyang hinahangad niya para sa kanyang pamilya ay nagsisimula ng makamit. Maraming salamat, attorney. Nasaan ka ngayon? Nasa opisina mo po ako ngayon sa Alcantara Cosmetics, ma'am. Dinala ko na po ang mga orihinal na dokumento para mapirmahan niyo ni Mr. Villaflor. Sige, papunta na kami riyan. Ibinaba ni Cassandra ang cellphone at agad na humarap kay Mikael. Bakas ang pananabik sa kanyang muka. Mikael, kailangan na nating bumalik sa opisina ngayon din. Nabawi na natin ang bahay niyo. Nabawi na natin ang lahat ng ninakaw ni Erica sa inyo ni Liam. Sa wakas, sige, bumalik na tayo. Pagkarating nila sa executive suite ng Alcantara Cosmetics, sinalubong sila ni Attorney Santos. Ngunit, hindi pa man halos na ilalapag ang mga papeles sa mesa, ay marahas nang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok na parang mga baliw sina Erica at Jojo. Gulong-gulo ang buhok ni Erica, nanginginig sa galit, habang si Jojo naman ay may hawak na makapal na envelope at mukhang balisa. Agad na hinarap ni Erica si Cassandra na nakatayo sa tabi ng mesa. Veronica Alcantara! Anong kalokohan to? Bakit pumasok ang mga tauhan mo sa mansyon ng pinsan ko at pilit kaming pinapalayas, ha? Anong karapatan mong bawiin ang ari-arian na para sa akin? Anong karapatan ko? Ako ang nagpondo sa mga pinakamagaling na abogado para patunayang isang malaking peke ang hawak mong dokumento, Erica. Magnanakaw ka. Ninakaw mo ang para sa mag-ama ni Cassandra. Huwag mo kaming idaan sa ganyan, Veronica. Nakikialam ka sa pamilya ng may pamilya. Ano bang pakialam mo kay Cassandra? Eh di ba galit ka sa kanya nung nabubuhay pa siya? Pakialam ko? May pakialam ako. Dahil ayokong makita ang mga mamamatay tao na nagpapakasaya sa pera na hindi naman sa kanila. Napatigil si Erica. Biglang namutla ang mukha nito, ngunit pilit na nagmatapang. Mamamatay tao? Nagpapatawa ka ba, Veronica? Aksidente ang nangyari kay Cassandra. Nalunod siya dahil lasing siya. Ang lakas naman ng loob mong pagbintangan kami? Bakit? Meron ka bang ebidensya? Isang mapait at nakakakilabot na tawa ang pinakawalan ni Cassandra. Humakbang siya palapit kay Erica hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya ng kanilang muka. Ang mga mata ni Cassandra ay nag-apoy sa matinding puot. Aksidente? Lasing, Erica? Huwag mo akong uratin sa harap ng asawa ko. Alam na alam kong nangyari sa yate na yon. Alam ko kung paano mo ko itinulak sa madilim na bahagi ng dagat. Habang si Jojo, nakatayo lang siya at nanunood. Paano mo nalaman ng lahat ng yan? Huwag kang makinig sa kanya, Jojo. Nanguhula lang yung babaeng yan. Walang ibang tao sa yate nung gabing yun, kundi kami lang. Oo, kayong tatlo lang. At alam ko rin ang huling sinabi mo sa kanya bago mo siya tuluyang lunurin. Erica, sinabi mo sa kanya, matagal ko nang gustong makuha ang lahat ng sayo, Cassandra. Pati si Mikael, kukunin ko. Diba, yan ang eksaktong sinabi mo? Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang mga yon? Hindi na mahalaga kung sino ako, Erica. Ang mahalaga, alam kong ginawa nyo. At huwag kayong mag-alala, dahil hindi lang ang yaman ang babawiin ko sa inyo. Kasama ni Attorney Santos ang mga pulis na kasalukuyang naghihintay sa labas ng gusaling to. Ang kasong murder, nakahanda na. At sinisigurado kung mabubulok kayong dalawa sa kulungan. Walang hiya ka, Veronica! Walang hiya ka! Susugurin sana ni Erica si Cassandra upang saktan ito, ngunit mabilis na humarang si Mikael at marahas na itinulak pabalik si Erica patungo kay Jojo. Huwag mo siyang hahawakan, Erica. Kung may walang hiya rito, kayong dalawa yun. Pinatay ninyo ang asawa ko at ngayon, hindi ko kayo mapapatawad. Bumukas ang pinto ng opisina
at pumasok ang 3 pulis. Agad nilang hinawakan sa magkabilang braso sina Erica at Jojo, na kasalukuyang sumisigaw at nagwawala. Bitawan niyo ako! Hindi yan totoo! Veronica, pagbabayaran mo to! Mikael, niloloko ka lang ng babaeng yan! Hindi siya si Cassandra! Akala nila tapos na ang lahat. Akala nila nakuha na nila ang hustisya at ang katahimikang matagal na nilang ipinagdarasal. Habang papalabas ang mga pulis, hatak sina Erica at Jojo, isang mabilis at hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa buong silid. Si Jojo, sa tindi ng desperasyon at takot na mabilanggo habang buhay, biglang siniko sa panga ang pulis na humahawak sa kanya. Sa isang iglap, marahas niyang inagaw ang baril na nakasabit sa bewang nito. Jojo! Jojo, wag! Wala nang narinig si Jojo. Desperado sa takot, itinutok niya ang baril kay Cassandra. Ngunit bago pa man niya may kalabit ang gatilyo, mabilis na humarang si Mikael sa harapan. Isang nakabibinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong opisina. Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Cassandra. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang dahan-dahang pagbagsak ni Mikael sa sahig. Isang mabilis na pulang mansa ng dugo ang gumapang at bumalot sa kaliwang bahagi ng dibdib nito, sa mismong tapat ng puso nito. Mikael! Hindi Mikael! Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na tinatakpan ng sugat na patuloy sa pag-agos ng dugo. Agad na sinuntok ng mga pulis si Jojo. Pinadapa ito at nilagyan ng posas. Habang si Erica naman napaiyak na lamang sa gilid. Cassandra, ang anak natin. Mikael, gumising ka, pakiusap. Huwag mo kaming iwan. Liam, tumawag ka ng saklolo. Mikael! Sa tindi ng pagkagulat, takot at matinding panlulumo, hindi kinaya ng kanyang puso. Kaya biglang nagdilim ang paningin ni Cassandra. Ang kanyang huling narinig ay ang malakas na iyak ng kanyang anak. Mama! Papa! Gising po! Huwag niyo po akong iwan! Itinakbo si Mikael sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kasawiang palad, idineklara siyang dead on arrival. Ang bala ay direktang tumama sa kanyang puso at walang doktor ang nakasalba sa kanya. Samantala si Cassandra, hindi alam ng mga doktor kung bakit ito muling nakoma. Si Liam, na naulila nung araw na yun, ang pinaka masakit sa lahat. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa harap ng 2 magkatabing puting maramol na puntod, kay Cassandra Villaflor at kay Mikael Villaflor, nakaupo si Liam. Hinaplos ng bata ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama sa puntod nito. Papa, 1 taon na po kayong wala ni Mama. Miss na miss ko na po kayo. Palagi po akong nagdarasal kay God na sana po masaya kayo dyan sa langit. Huwag po kayong mag-alala sa akin ha. Mabait naman po akong bata. Isang pares ng mamahaling sapatos na pambabae ang dahan-dahang huminto sa tabi ng bata. Tumingala naman si Liam sa babae at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Uwi na tayo, baby? Mommy! Agad na tumayo si Liam at sumugod ng yakap sa babae. Binuhat naman siya nito ng napakahigpit. Isinubsob ang muka sa leeg ng bata habang umiiyak ng tahimik. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Veronica Alcantara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Cassandra ang nasa loob ng katawang ito.
Ang tunay na kaluluwa na ni Veronica ang nagbalik at nagising. Naalala pa ni Veronica nang magising siya 1 buwan na ang nakakalipas mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Nang buksan niya ang kanyang mga mata sa puting silid ng ospital, blangko ang kanyang isipan. Wala siyang maalala sa mga nakaraang buwan. Ang huling alaala lang na meron siya sa kanyang utak ay ang matinding lagnat. Ngunit sa mismong sandali ng kanyang pagising, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang nangyari. Sa paanan ng kanyang hospital bed, nakita niya ang 2 figura na tila gawa sa malabo ngunit nagniningning na liwanag. Isang lalaki at isang babae. Nakasuot sila ng mga puting damit, magkahawak kamay, sina Cassandra at Micael. Natakot noon si Veronica. Akala niya nababaliw na siya o epekto lamang yon ng mga gamot na itinurok sa kanya. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit nang idilat niya ito, naroon pa rin ang 2. Veronica, salamat. Salamat dahil pinahiram mo sa akin ang katawan mo para maituwid ko ang mga pagkakamali ko at para maranasan kong mahalin ang pamilya ko bago ako tuluyang umalis. Veronica, tapos na ang paghihintay namin sa'yo at magkasama na kaming aakyat sa langit. Ngunit, may pakiusap sana kami sa'yo. Ang anak naming si Liam, naiwan siyang mag-isa. Pakiusap, huwag mo siyang pabayaan sana. Ipadama mo sa kanya ang pagmamahal na hindi na namin maibibigay pa. Umiiyak na nakiusap ang 2 kaluluwa sa kanya. At bago pa man makapagsalita si Veronica, dahan-dahan nang naglaho ang kanyang figura na parabang mga ilaw na lamang na napundi. Nanginginig ang buong katawan noon ni Veronica. Sa tindi ng kalituhan, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang kama. Tinanggal ang mga suwero na nakakabit sa kanyang kamay at naglakad palabas ng kanyang silid. Parang may kung anong puwersa na humihila sa kanya pababa sa basement ng ospital. Naglakad siya patungo sa pinakamalamig at pinakatahimik na bahagi ng ospital, ang morgue, kung saan pansamantalang inilalagay ang mga pumanaw na pasyente bago kunin ng punerarya. Nang iurong ng bantay ang isa sa mga metal na higaan, doon tuluyang napaupo si Veronica sa sahig habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang nakahiga doon ay ang walang buhay, malamig at maputlang katawan ni Micael Villaflor. At ayon sa mga talaan ng ospital na binasa niya, matagal na rin palang patay ang kanyang mortal na kaaway na si Cassandra Villaflor. Wakas,